Welcome back again to our channel. Bago natin simulan ng ating kwento, ay maaaring pakilike ng ating video, subscribe to our channel, and hit the notification bell for more updates. Ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Nakataling Puso. Sinikap niyang magtayo ng negosyong sa una pa lang ay wala nang naidulot kundi pinansyal na pagkalugi. My father advised him against it dahil kahit papaano ay magkaibigan sila. Hindi siya itinuring na ordinaryong empleyado ng papa. He was one of the pioneers when the company is still struggling. In some ways ay alam ni papa na sinisikap ni Mike na pantayan ang ginagawang pagpapalago ng papa sa Zubel International kahit tila kumunoy ang kumpanyang itinayo ng daddy mo at hinihila siyang palubog. His foolish pride wouldn't let him accept the truth. Hindi totoo yung sinasabi mo. Anas niya. Paanong gagawin ng daddy niya iyon ni kahit minsan ay hindi ito nagpahiwatig sa kanila na may iba itong pinagkakaabalahan maliban sa trabaho niya sa mga Zubel. Inutang niya sa papa ang kapital na ginamit niya sa itinatayong kumpanya with the promise to pay him within 2 years. Pero lugi na ang kumpanya ay hindi pa nakakabayad ang ama mo. Hindi pa rin matanggap ng pride niya iyon. Ibinayad niya ang buong niyugan ninyo pero iyon ay kulang pa rin sa kabayaran ng mga utang niya. Ang niyugan? Gusto na niyang panawan ng malay sa mga naririnig. Yes. Matagal ng pag-aari ng mga Zubel ang niyugang iyon. I have the papers. Ibinaling nito ang tingin sa mga dokumento sa ibabaw ng mesa. You can check all the records. They are not your disposal anytime. Nagsikip ang lalamunan niya. Tila nahahapong napasandal siya sa upuan. Your father didn't give up. He tried to salvage his company pero wala na siyang resources. So, he resorted to... Sandaling huminto sa bahaging iyon si Jasper at tinitigan ang dalaga. He resorted to what? Tumingala siya rito. Tama na ang usapang ito, Layel. Mariing wika ni Jasper. Narinig mo na ang dapat mong malaman. Marahil ay... Tama ka. Kaya hindi kailangang putulin mo ang mga sinasabi mo. I might as well hear it all. Gilit niya sa matigas ring tono. Matiim na tinitigan ni Jasper si Layel. Nakita nito ang determinasyon sa magandang mukha niya. I do not want to... Ano ang ginawa ng daddy, Mr. Zubel? Agap niya sa sinasabi nito. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng binata. He resorted to embezzling company funds. Napahugot ng paghinga si Layel. Hindi iyon ang inaasahan niyang marinig. Inisip niyang muling nangutang ang ama sa mga Zubel. Hindi magagawa ng daddy iyon. Abiglay, para lang dumihan ang pangalan niya. He hated you. At alam mo siguro iyon at ginagawa mo ito para sirain siya. Kaya niya tanggapin ang pagkawala ng niyugan nila dahil sa pagkakautang ng ama. Pero ang sabihing nagnakaw ng pera sa kumpanya ang ama ay hindi niya matatanggap. Records will show you. Patuloy ni Jasper, hindi dahil sa hindi mapaniwalaan ni Layel ang ipinagtapat nito, kundi ang nakita niyang pait sa mukha ng dalaga. He cursed her father silently for having done this to her. Hindi nito gustong ipagtapat sa dalaga ang lahat ng ito pero wala itong magawa dahil nagpipilit si Layel na umalis sa pudar nito. Ang balanseng utang ng daddy mo sa kumpanya ay hindi ko pinahahalagahan dahil personal nilang usapan ng papa iyon. Patuloy ni Jasper. But to embezzle from the company funds ay hindi ko mapapalampas. I informed him that the company will not press charges provided he resigned from his post and paid the money he embezzled. Humigit kumulang ay alam ni Layel ang kasunod na sasabihin ng kaharap.
Ipinambayad siya ng daddy niya sa nanakaw nitong pera sa kumpanya. She tried to hold back her tears. Hindi niya akalaing magagawa ng daddy niya iyon sa kanya. He signed all the necessary papers as he gave his last possession to me, and that is you, Lael, he said ruthlessly, and he retained his job until his death after a year. Ang Vilya, hindi halos lumabas ang tinig niya dahil sa paninikip ng dibdib. I own that too. Bawat sentimo ng ginagasta mo ay sa akin ang gagaling sa loob ng 3 taon. Nang araw na permahan ng daddy mo ang mga papeles bilang pagkakaloob niya sa akin ng legal na karapatan sa iyo, he ceased to support you. Parang patalim na humihiwa sa dibdib ni Lael ang sinabing iyon ni Jasper. Sinikap niyang itaas ang mukha at tumitig dito. It isn't legal. Hindi maaaring ipambayad ang tao sa pagkakautang ng isa. Mabuway niyang sinabi. Even without the necessary papers, you inherit your father's debt. Besides, hindi naman isinasaad sa dokumento na ginawa kang pambayad ng ama mo sa mga utang niya. Tiniyak kong hindi iyon ang lalabas sa mga papeles. If you will bother to read these documents, I am your legal guardian. Ang tiya Pasing, alam ba niya? Of course. Tiyak nitong sagot. We communicate. Sa kanya ko ipinapadala ang anumang bagay na kinakailangan mo. Food, shelter, clothing, and education. Tuluyan nang humalagpos ang mga luha niya. Mabilis siyang tumayo at lumakad patungo sa may bintana upang huwag makita ni Jasper ang mga iyon. She felt betrayed. Para siyang patabaing baka na sa loob ng takdang panahon ay dadalhin na sa slaughterhouse. Binitawan ni Jasper ang huli niyang salita. In 2 weeks, time Lael, you will become my wife. Mabilis niyang pinahid ng likod ng palad ang mga luha at humarap sa binata. Hindi ako papayag na magpakasal sa iyo, Jasper Zubel. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito. You have no choice on that matter. Naglabas ng apoy. Ang mga matang sinalubong niya ang mga tingin ni Jasper. Tao ako, Mr. Zubel, hindi bagay o hayop. I would not have offered you marriage if you were those two. Amused nitong sinabi na lalo lang nagpadagdag sa apoy na nasa dibdib niya. Hindi ako magpapakasal sa iyo kahit na ikaw pa ang kahuli-hulihang lalaki sa lupa. Babayaran ko ang anumang utang ni Daddy sa lahat ng paraang alam ko, pero hindi ako papayag na habang buhay na makulong sa piling mo. Marahas niyang sinabi na ikinampaliit ng mga mata ng binata. Sa ibang pagkakataon ay baka katakutan niya ang ekspresyon ng mukha nito, pero hindi sa mga sandaling iyon kung saan nag-uumapaw sa galit ang puso niya. Sa papaanong paraan ka makakabayad, Lael? Sell yourself to the highest bidder. Tuya nito sa maitim na mukha. Iyon lamang ang alam kong paraan para makakita ka ng malaki. Ganoon pa man, mabubulok ang katawan mong iyan pero hindi ka pa nangangalahati sa pagbabayad mo sa utang ng daddy mo. Oh, bulalas niya, the arrogance and cruelty of this man. Kahit ano ang mangyari ay hindi siya papailalim sa kapangyarihan nito. Itinaas niya ang mukha at naghahamong tinitigan ang binata. Bakit hindi, Mr. Zubel? I don't want to appear immodest, pero maganda ako. Itinaas niya ang kanyang noo na parabang naghihintay na salungatin ni Jasper ang sinabi. Pagkatapos ay idinugtong, also, I am a virgin and surely I command a highest price. Hindi ba't uso ngayon ang ganyan sa isang Arab sheikh o Brunei prince kaya... Kung nakamamatay ang tinging ipinukol sa kanya ni Jasper, ay natumba siya. Tumigas ang mukha nito at mabilis siyang nilapitan at mabangis na hinawakan ang magkabilang balikat. Yes, you're beautiful, no question about that. His voice soft but dangerous. Naririnig na yata niya ang pagtatagis ng mga ngipin nito.
And if that is what you wish, hindi mo kailangang maghanap ng Arab sheikh o prinsipe para mabayaran mo ako. Surely, I am entitled to be the first options. Your father embezzled 3.5 million from the company. 2 milyon layal sa virginity mo. At ang 1.5 milyong balanse ay babayaran ng katawan mo sa loob ng 1 buwan sa kama ko. Sindak na napatitig siya rito. No! Yes. He smiled ruthlessly. Bakit ka nasisindak? You suggested it. Consider yourself lucky. I can have sex with a goddamn virgin at ang kapalit lang ay diamonds. Mahihirapan kang maghanap ng Arab sheikh o Brunei prince. Kailangan mo ng bugaw roon at bibigyan mo pa ng komisyon. Nakakalokong wika nito na humigpit ang hawak sa mga balikat niya. And you'd better start paying now. Dahil kumikita ng interest ang 3.5 milyon ko kung sa bangko inalagay iyon. At bago pa siya nakahuma, ay bumaba na ang marahas at malupit nitong labi sa kanya, hurting and bruising her lips in a brutal kiss. Ibinuhos niya ang lahat ng lakas upang itulak ito, pero tila bakal ang mga brasong nakayakap sa kanya na halos madurog ang dibdib niya. At lalong nadagdagan ang sindak sa physical hardness ng lalaki na isinisiksik sa ibang bahagi ng katawan niya. Mula sa likod niya ay inilipat ni Jasper ang kamay sa dibdib niya at marahas na dinadama ito. His finger ripped her blouse na kahit gusto niyang sumigaw ay hindi magawa at hinahagkan siya nito. She tried to catch her precious breath when he lapped her mouth. At hindi pa siya halos nakakahinga ay napasigaw na siya nang maramdaman ang bibig nito sa dibdib niya, giving it a painful bite. No! Umiiyak na siya. You're hurting me. Sukat doon ay huminto na ang binata. Tinitigan siya. Nasa mga mata pa rin nito ang pinaghalong galit at pagnanasa. Si Layal ay dinaman ang mga labi at nanlaki ang mga mata sa dugong nakikita sa daliri niya. Sinadya mong saktan ako. Hiyaw niya rito. Who knows kung anong paraan ang gagawing pakikipagtalik sa iyo ng mga Arab sheiks. Wika nito na bahagya pang tumaas bumaba ang dibdib. It could be worse knowing their sexual ways at lalo na dahil binabayaran ka. They will treat you like a whore, Layal. A high-class whore. I was only giving you some samples. Alam niyang namumula siya. Hindi niya malaman kung paano pagsasalikupin ang napunit na blusa. You're a beast. Nanlaki ang mga matang wika niya rito. I was offering you an honorable proposal pero tinatanggihan mo. Patuloy ng lalaki. Ang mga malulupit na matay nakatunghay pa rin sa kanya. And I demand the payment. Mamili ka sa 2 options. Marry me o babayaran mo ako sa paraang ikaw ang may suhestyon. And if you choose the latter, I will claim my partial payment soon. Hinagod nito ng tingin ang buong katawan niya. And never had she seen a mixture of emotions from a man's eyes, intense desire and anger. She gritted her teeth. That's choosing between the devil and the dupe, Lucy. Humakbang palayo sa kanya si Jasper at nagkibit ng mga balikat. Nasa sa iyo yun, marry this devil or jump into the blue sea. May kasintahan ako. That fool? Muling naningkit ang mga mata ng binata. Hindi mo ba alam na anuman ang mangyayari sa iyo ay pananagutang ni Pasing sa akin? At kung may nangyari sa inyo ng lalaking iyon, mas mahal ang babayaran mo, Layal. Napahugot ng paghinga ang dalaga sa sinabi nito at sa paraan ng pagkakasabi. Muli niyang ipinagsalikop ang mga blusang natanggalan ng butones. Nakadama siya ng panginginig. Kung sa lamig mula sa aircon o dahil sa sinabi ng lalaking ito ay hindi niya matiyak. Hihintayin ko ang desisyon mo, Layal.
Hindi nabibili ang asawa. Bulong niya. Tama ka, hindi nga. Hindi ko ginustong ipaalam sa iyo ang pagkakautang ng daddy mo. Intensyon kong suyuin ka tulad ng gusto ng mga kasing edad mo, pero hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. Itinuon nito ang mga mata sa kanya. You don't have to marry me. Tama uli, but I need a wife. Kaswal nitong sagot. Napapikit si Layel. 3.25 milyon at habang buhay sa piling mo? Aniya sa pagitan ng pagkagapal at panunuya. Patuyaring ngumiti si Jasper. Sa nakikita kong paraan ng pag-asta mo, Layel, kahit na kayo pang magtiya ay hindi mo mauubos ang halagang iyon sa buong buhay ninyo. Kung pakakasal ako sa iyo, will you? Hindi niya maituloy-tuloy ang gustong itanong. Alam mo ang tungkulin ng isang asawa, Layel. Kahit ayoko? Kahit ayaw mo. I hate you! Nanlisik ang mga matang muling bumangon ang galit niya. Kanina ko pang alam iyon, it doesn't bother me. Inabot nito ang sigarilyo sa mesa at sinindihan. If and when I agree to marry you, Mr. Zubel, tinitiyak kong isusumpa mo ang araw na pinakasalan mo ako. Treat, Layel? Tuya nito. Naningkit ang mga mata ng dalaga. Nahagip ng tingin ang ashtray sa lamesa. Dinampot at takmang ibabato sa binata nang mariin nitong hinawakan ang pulso niya. Napaaray siya at binitawan ng ashtray. Sinasaktan mo ako. Hindi ba't iyon ang balak mong gawin sa akin? You deserved it. Tumaas ang mga kilay ng binata sa patuyang paraan. You think so? I've lost 2.5 million and yet I deserve to be hit? Really, Layel? Binitawan nito ang kamay niya. You have to decide until tomorrow. Lumakad ang binata patungo sa narrow desk at dinampot ang telepono. Buong pagkasuklam na tinitigan ng dalaga si Jasper bago mabilis na lumabas ng silid at hindi alintana ang sirang blusa. At wala siyang pakialam kung makita man siya ng mga maid sa ganoong ayos. Hindi totoo ang sinasabi mo, Layel. Pagalit na bulalas ni Edward nang taggawagan niya ang hotel na tinutuluyan nito. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Hindi ko rin mapaniwalaan ng lahat, Edward. I could hate my father for this pero wala na akong magagawa. At kahit ang tiya Pasing ay gusto kong sisihin. I felt betrayed by her. Pahikbi niyang sinabi. You can't marry that man, Layel. Tayo ang magkasintahan. Protesta ni Edward. Hindi ko rin gustong pakasal sa kanya, Ed. He scares and intimidate me. Pero ano ang gagawin ko? She asked wearily. Hindi na niya kailangang ipagtapat dito ang mga pinag-usapan nila ni Jasper sa study area. Kung pumayag kang magtanan tayo kahapon sa bus, hindi sana umabot pa sa ganito. May bahid na paninisi ang tinig nito. Pero hindi pa ang huli ang lahat, Layel. Makakapagtanan pa rin tayo ngayon. Meet me at the gate after 1.5 hours. Nabuhayan ang pag-asang sabi nito. I don't think that's possible, Edward. Alam mo ba kung gaano kalayo mula rito hanggang sa main gate? Lalakarin ko ba iyon? At kahit na nga balakarin ko, sa palagay mo ba ay makakarating ako sa gate nang hindi na malalaman ni Jasper? Narito siya, Edward. Anak ng... Nagmura ang binata. Paano ngayon iyan? Ewan ko, hindi ko pa alam. Pakiramdam ko ay isa akong investment at ngayon na iyong panahon para mabawi ni Jasper ang mga nagastos niya sa akin sa nakalipas na 3 taon. Muling napaiyak ang dalaga. At gusto kong mamatay sa kahihiyan, Ed, kahit ang ultimong bagay sa katawan ko ay mula sa kanya. Napahikbi siya. Get out from that house, Layel. Tumakas tayo kahit saan. Kung kasal ka na sa akin ay wala na siyang magagawa pa.
kung aabot tayo sa puntong iyon. Gusto niyang sabihin dito pero useless. Hindi ang uri ni Jasper ang pakakawalan siya ng paganoon lamang. I am his legal ward. Wala pa akong 21. My father legally entrusted me to him. Mapait siyang napailing. Legally entrusted. Disimuladong dokumento ang ginawa ng daddy niya na kung tutuusin ay parang deed of sale. A legal ward. Kung nasa hustong gulang na siya ay mapapawalang bisa niya ang pinirmahan ng ama. Pero paano ang mga pagkakautang nito kay Jasper? Legally and morally ay obligasyon niyang bayaran iyon. At kailangan niyang bayaran iyon sa ayaw at sa gusto niya. By marrying him, napapikit siya. Ano ang magiging buhay niya sa lalaking iyon? She shivered a little at the thought of marrying this man. Ipinasundo ako ni Jasper, iha. Wika nito nang nasa silid na niya si Pasing. Iniwas ng matandang babae ang mga mata sa kanya. O tiya! Niyakap niya ito. Ikinalulungkot ko, Layel, pero ano ang magagawa ko? Hindi na natin iyon niyugan at ganoon din ang Villa. Ipinagtapat sa akin ng ama mo ang ginawa niya 1 buwan matapos kaniyang ipagkatiwala kay Jasper. Ipinagbili, tiya Pasing. Mapait niyang sinabi. Dinampian ni Pasing ng panyo ang mga mata. Noong una pa lang na makuusap ko si Jasper, ay hindi ko na alam ang gagawin, Layel. Kinakabahan ako anumang sandali ay dumating sa Villa ito upang basta ka nalang pagbayarin sa paraang hindi ko maisip kung paano. Pero sa panahong iyon ay wala akong nakikita o naririnig dito, kundi concern para sa mga pangangailangan mo. At nang sabihin niya sa akin na pakakasalan ka niya ay natuwa ako, iha. Hindi ako papakasal sa kanya. Naiintindihan ko ang damdamin mo, Layel. Pero hindi ba mas mainam ang ginawang ito ni Jasper kaysa kung basta ka nalang gawing... Hindi nito gustong isatinig ang matagal nang pinangangambahan noong araw pa. Pareho lang iyon, tiya. Ano ba ang kaibahan ng marriage vow at ang wala noon? Iisa rin ang sumatotal, nagbabayad siya ng katawan niya. At bakit patatali siya sa kasal gayoong magagawa niyang magbayad ng hindi pakakasal dito? At pagkatapos ng 1 buwan ay malaya na siya mula rito. Tumalim ang mukha ng dalaga. Isang plano ang nabuo. Hindi ako pakakasal kay Jasper Zubel, tiya Pasing. Determinado niyang sinabi. Hindi mo magagawa iyon, Layel. Ani Pasing na kinakitaan ng weariness ang mukha. Hindi papayagan ni Jasper iyon. Magagawa ko. Kinabukasan, pagdating ni Jasper mula sa opisina, ay sinundan niya ito sa study nito. Have you decided to marry me? Salubong nito nang makitang nasa pinto siya. Maingat na sinara ng dalaga ang pintuan ng study. Jasper was sitting behind this desk, formidable as always. Ano kaya ang pinaplano ni Layel? Matuloy na kaya ang kasal nila ni Jasper? Para sa mga susunod pang kaganapan, maaaring pakilike ng ating video, subscribe to our channel, and hit the notification bell for more updates!